EDSA. At kami po ni Miss Lady MM maraming ikikwento sa inyo. Okay, Yeah. una sa mga nangyari kagabi. Okay. Oo nga, yung nangyari kagabi, yung sa meeting natin, Mhm. yung events natin with Kemerald Mhm. sa Global City. Okay. Okay, masaya naman kasi ang tinatakil naman natin sa meeting natin yung ikagaganda ng ating mga kababayan. Pagtulong sa mga nasalanta sa Typhoon Sindong. Mhm. Yung tungkol sa ating feeding, gift giving, at saka pagbigay ng mga libro at school materials, Mami Mhm. Chit. Baka merong gustong sumama sa iyo sa Iligan, ano? Kailan nga ito? January 30. Kaso lang po, C-130 ang sasakyan. So, Kailangan mga may mga parachute sila. mga 45 minutes kang medyo Sanay tumalon kakabahan. sa eroplano si Miss Lady M. Baka kayang-kaya niya, bakit nagtatakay? Bakit C-130, no? Na kung saan sabi nga, matututo kang manalangin. Tama ba yun, Miss Lady M? Yeah, kasi ano naman, Mami Chit, wala kasing upuan yun pang pang military, di ba? Oo. Dati kasing nasa military tong si Miss Lady M Okay, and so, Ma'am Lady M, ano pa ba yung ating, ang sabi mo nga sa akin marami kang ibabahagi sa ating mga nakikinig. Yeah, Mami Chit, dumating na po pala yung isang 40-footer na container van na libro from Missouri, USA, with our partners, Children International, headed by Miss Vicky and Miss Ding. So, ang mga libro, Mami Chit, napakarami. Can you imagine? 20,000 pieces of books. At ito ay ating ipamamahagi sa Iligan City dahil doon sa dalawang elementary school na na-wash out. So, kailangan nila talaga, urgently need yung school materials at saka yung mga libro. Tapos, yung iba naman para sa dalawang high school sa Iligan City pa rin at saka sa CDO. Then, yung iba, ibibigay naman natin sa Barangay Socorro. Kasi doon naka-luggage yung mga books. Pero nakakalungkot ay medyo siguro wala siyang dictionary sa bahay. At natipuhan niya yung nandoon. Oo. Hindi naman, okay lang yun kasi ipamimigay talaga yun natin, Mami Chief. Aha. Oo. Okay. Nagpapasalamat ako ng malaki kay Honorable Joey de Guzman at sa kanyang mga staff. Si Secretary Arlene, Secretary Humberto, kay Juji, at saka lahat ng BSPO at saka lahat ng Barangay Tanol at lahat ng nagtatrabaho sa Barangay Socorro. Ayan. Dahil sinusuportahan po nila yung waka at saka wala silang kapagurang pagtulong sa pag-sorting ng mga books. Wow, talaga namang napakaswerte ng mga Oo. makatatanggap niyan, no? At isa pa dyan sa ibabahagi mo, alam ko itong ating January 30 event sa Iligan. No? Yes. Na kung saan ay ilang pirasong libro yung dalhin mo sa Iligan? For Iligan City, 10,000 pieces of books. Kalahati nung binabasa yo. Yeah, for elementary and high school. Okay, so magiging masaya ang mga dalawang eskwelahan na yan na kung saan ay ibabahagi natin ang mga nasabing mga aklat. At kasama dyan sa paglalakbay ni Miss Lady M, no, dito sa Iligan, ay itong mga grupo ng Kemerald. Kemerald, no? yeah, Ito yung Kim ito, and Gerald group. Yeah, joint partner po ito ng Kemerald and Waka Foundation. Pati na rin po yung ECM. ECM Homes na owned by Miss Carol. Osteria. Also giving away mga school supplies. Yeah, she is also giving away a school supply at saka mga Jollibee product, yung ini-endorse ni Gerald. Kasama niya ang Kemerald. Pero for ACM alone, yung mga school supply. Ayan. So, we would like to thank At saka feeding. Feeding din. For si Ma'am Carol. For 2,000 students. Okay. So, alam ko marami pang kakulangan dyan sa mga sinasabi natin. Hindi lang siya school supplies. At kasama dito yung mga school clothings, no? Mga damit, underwear, pagkain. Baka po sa ating mga nakikinig ngayon ay meron pa kayong chance makahabol ng tulong, no? Kasi maaring hindi pa kayo nakapagbigay tulong sa mga na salanta ng bagyong Sengdong, no?
at nais nyong humabol, ay pwede po kayo makipag-ugnayan sa WACA office. No, at doon nyo dalhin yung mga donations ninyo na kung saan ay ang office ni Miss Lady M ay bukas para sa inyo. Yeah, you can contact our office through the telephone number 438-7594, smart cell number 0919-234-8589, and Globe 0915-902-1517. Maaari po kayong dumirekta or bumisita sa aming tanggapan sa Regalia Park Tower, Cubao, Quezon City. Ayan, okay. So, sa ating maraming tayo ikikwento sa ating mga nakikinig ngayong hapon, Miss Lady M, no? Sabi nga natin, isa sa nais nating ibahagi sa ating mga nakikinig ay yung tungkol dito sa ating tinatawag na corporal punishment law, no? Na kung saan ay nagkaroon tayo ng meeting, no, with a representative from the United Nations. United Nations, yes. Yes, okay. Ma'am, Miss Lady M. Ang ating tatakel this afternoon ay tungkol sa karapatang pambata, children's rights. Yun. At Para yan, po malalaman ng buong madla or buong Pilipinas kung ano ang karapatan ng bata. Okay. Doon po naman sa sinasabi ni Miss Lady M, ito po yung nais namin ikwento sa inyo. Meron po tayong natanggap na invitation, no, sa tanggapan ng WACA na kung saan ay ito'y pakikipag-ugnayan ng PLCPD or Philippine Legislators Committee on Population and Development Foundation, no, wherein they have extended to WACA Foundation. Yun pong meeting na yan na kung saan ay merong special dialogue with the special representative of the Secretary General, no, ng United Nations in the person of Miss Marta Santos Pais, no, regarding violence against children. At nakakatuwa kasi hindi nga nakasali si Miss Lady M. Ako ang pinapunta niya dito at kasi siya ay bising-bising sinalubong yung kanya mga libro. At maghapon magmula madaling araw nang dumating yung mga libro. Yeah, hanggang tumutulong kahapon, talaga ako. Yes, tumutulong talaga ako magtali ng libro. Hindi niya naiwanan. Then, So, ako na lang ang umattend. Yeah, by 10 yung pagtali, Mami Chit, ha? Talaga? Tsaka nakakapagod, ang bibigat. Imagine, almost 3 inches yung ibang mga books. Oh, wow. Hard books talaga, hardbound books talaga. Napakaganda. Napakaganda ng mga libro. Sabi nga natin, no, we would like to thank the Philippine Legislators Committee, especially Ms. VG, no, for sending out the invitation. At nakakatuwa dun sa invitation na ito na kung saan ay we were able to meet directly the children, no, na kung saan ay nag-air sila ng kanilang mga experiences and probably not the sentiments, no, on how they were able treated, no, yung kagaya nung nabanggit namin ng mga nakaraang buwan ni Miss Lady M, na kung saan ang abuse sa mga kabataan ay maaring mangyari hindi lamang sa loob ng bahay, no, sa mga detention centers, no, being done by police enforcement. So nakakatuwa dahil nagkaroon sila ng lakas ng loob na mag-open up, no, at sabihin ito sa pamamagitan ni Miss Pais na kung saan ay gusto nilang makarating yung kanilang mga hinaing. Ito po ay tungkol sa Philippine Law on Anti-Corporal Punishment Bill na dinidinig sa House of Representatives, ngunit pending sa Senado, Mami Chit. So sa House Bill naman 4455 titled Promoting Positive Discipline of Children and Prohibiting Corporal Punishment Act, authored by Representative Bernadette Herrera D ng Bagong Henerasyon Party List and Representative Susan Yap of 2nd District of Tarlac. Ayan. So, yun. Maganda yung bill na ito, Mami Chit, dahil ating maprotektahan ang karapatan ng ating mga kabataan. And also, no, it seeks to promote yung mga tinatawag nating positive discipline techniques and in all settings including the home and other institutions. Kasi minsan, kagaya ng mga institutions na nag-i-enforce ng discipline, kagaya ng mga police, police, no, doon mismo sa kanilang lugar merong mga hindi tamang technique
'di ba Miss Lady M, ng pagdidisiplina ng bata. So Okay. yung mga mismong batang ito ang silang nagbigay ng feedback. Oo, yung proteksyon sa lahat ng klase ng pang-aabuso ang ating napakaganda ng ating talakayin na yan, Mami Chit. Hayaan po ninyo, aalamin po natin sa ating mga mambabatas ang usaping iyan sa susunod nating programa. Ayan, okay. Mag-i-invite tayo mismo dito sa ating program. Opo. Para masagot lahat ng authorized person kung ano talaga ang dapat gawin sa mga batang naaabuso o kung paano tayo makakatulong. Paano natin sila matutulungan na maipagtanggol ang kanilang mga karapatan. Tama ka dyan, Miss Lady M. And sayang hindi tayo nagkaroon ng chance na maimbitahan yung mga bata. Pero sa susunod ay ipagpapaalam natin sila sa isang grupo ng organization na kung saan iba-ibang there were 6 organizations na present yesterday, no? Coalition of Same Advocacy for Children. So, kumbaga nandoon sila next itong mga susunod na araw na Sabado ay kakapanayim natin sila dito sa ating program. Kailangan talaga natin mag-invite ng mga taong authorized person para makatulong kung paano resolbahin ang mga ganitong problema. At para naman sa ating mga kabataan natin na ang mga programang ito ay para sa inyo at para sa ating tanggapan, ay para din sa inyo upang inyong maging tagapakinig sa inyong mga suliranin na kung saan po ay pipilitin natin na tayo ay makakatulong sa abot ng ating makakaya. So, handa po ang Waka at ang inyong lingkod, si Miss Lady M, kasama ko si Mami Chit. Napakinggan ang inyong mga hinaing. Ayan. Basta wag lang pera. Siguro yung pinakamalaking tenga dahil buong mundo ang pwedeng pakinggan ito. No? Okay. So, sa ating mga kabataan, yung nakahalubilo ko dun sa table meeting na yun, no? Ay tinanong nila ko ng programa natin sa Waka. Ayan. So, sabi kong ganun, actually, meron tayong mga educational assistance program, kaya lang, lilinya kayo dyan. So, you have to send your letter, your kasi request. inaano rin naman natin kung talagang deserving silang tulungan. Kasi ang programa ng Waka, ito ay, kaya nga ang pamagat ng ating programa ay Waka para sa batang masa. Mismong yung mga batang maralita na matatalino na hindi kayang makapag-aral o hindi kayang pag-aralin ng kanilang mga magulang, yun ang ating focus na tinutulungan. At saka yung mga batang child abuse, yun, yung neglect children, abandoned children, yung mga sexual abuse, emotionally abuse, physically abuse. Yun po ang ating tanggapan ay handang tumulong kahit anumang oras na kakailanganin. Parang 24/7 katulad ng ating estasyon. Parang sa Mami Chit, parang sa Patrol 117 ng DILG. Baka gusto mong batiin sila Mr. Santiago. Yeah, sir. Hello sa inyong lahat na taga DILG. Na kung saan ay in the future. In behalf magiging of Secretary Lobredo, sila po ay Lobredo. tumulong sa ating programa. Kaya po ipo-promote ko rin yung Patrol 117 para po ito'y handang tumulong 24 oras. Gaya rin po ng advocacy ng Waka. Anywhere in the Philippines. Anywhere in the Philippines. I-dial lang nila ang numerong 117. Maaabot na nila agad ang at anong tawag dito? Lahat ay pwedeng sabi nga, in any case of emergency, no, na itawag ninyo. Sa akala ninyo ay hindi emergency, sa kanila ay emergency na yan. Yes, Mami Chit, pasensya na, medyo ako ngayon kasi pagod. I'm so tired the whole day talaga. At saka, even the whole night, wala akong tulog. Ganyan talaga ang nagbibigay ng tulong. Ayaw matulog. Kaya po medyo hello po sa lahat ng taga DILG Quezon City, sa kanila Mr. Santiago, sa Patrol 117. Kung sino man ang may problema or may emergency,
tawag lamang po sa 117 po. Ayan. So, kung hirap kayong tumawag sa ilang numero, no, i-dial lang ibang mahabang numero, simple lang inyong gagawin. Kundi tumawag lang 117 para sa immediate na tugon sa inyong pangangailangan. Yeah, Ayan. Emergency Patrol 117 sa DILG program po yan all over the Philippines. Ayan. So, sa susunod na mga Sabado ay magkakaroon po tayo ng pakikipag-ugnayan sa representatives who authored this corporal law for children, and then corporal punishment law, na bill na ano bang nilalaman nito at magiging kabutihan nito sa mga bata. And of course, ay alam kong maikli lamang ang ating oras, ay nais nating bigyan ng daan yung napakaraming sponsor na nagiging kabahagi ni Miss Lady M sa kanyang programa, na kung saan ay ayaw nating kalimutan. Miss Lady M, alam ko meron kang isang nobela to isang nobela, isang libro yung kanyang listahan. Gusto kong pasalamatan muli ang Barangay Socorro, kay Honorable Joey De Guzman at saka lahat ng opisyalis ng Barangay Socorro. Pati na rin po sa kaniyang mga sekretary at sa lahat ng staff, BSPO at saka yung mga barangay tanod na nag-assist pagbaba ng mga libro. Dahil hindi po ganun hindi po ganun kadali magbaba ng 20,000 pieces na book, isang 40 footer na containers. Sa libro, napakadami talaga. Okay, kasama ka kasi sa nagtalo. At saka yung sa mga Kemerald Forever, Solid Kemerald, KGVZ, KZMS, hello sa inyong lahat. Salamat din po sa suporta nyo sa project ng WACA para sa Kemerald WACA Foundation for Iligan City. Mami Chit, marami po akong pasasalamatan sa mga walang sawang sumusuporta continuously sa ating opisina at sa ating mga programa dito sa WACA para sa batang masa. Sige, ma'am. Sonist Global Express Corporation, thank you so much. Beatrice Rafi, Judith Eusebio, Dr. Arlene Wayan, Priscilla Ramos, Philippine Packing Sales and Corporation, Miguel Herrera, Engineer Miliodi Sibal, Mr. Rodrigo Avenue, Mr. Rodrigo Quaid Jr., Engineer Gilbert Palacol, at saka si Miss Florena Don Santos, Basilisa Caniha, Luther M. Yobarda, Miss Annalisa Villasoto, Irene Villanueva, at Francisca Villafrancia. At saka meron pa si AM Salamia Actuarial Services. At saka si Governor ERP Ejercito Strigan sa Batangas. Wow. Salamat po. Kay George ERP Ejercito Strigan. Maganda yan dahil hindi ba siya yung yung may pelikulang tumabo sa Takila? Siya rin yung may pelikula yan. Sumusuporta yan sa ating programa si Governor George ERP Ejercito Strigan. Ang haba kasi ng pangalan mo, sir. Thank you so much. Kaya pinagpala yung kanyang ano ba yun? Asyong? Ayan, marami pong sumusuporta sa ating programa. Na mga politician, businessmen, at saka marami pang parating pa from Globis. Binabati ko pa pala lahat ng mga si Miss Ana Mendoza from sa Kemerald nag-email sa akin, tinatanong kung ilang bata ang i-feed sa Iligan City, Mami Chit. Globis yun, Mami Chit, from other country. Then, marami sa Las Vegas, sa US, sa Grace, sa London, Canada, si Miss Kim. Nandito siya ngayon sa Philippines kasama ni Miss Minda. Batiin mo yung mga presidente ng bawat club ba yun? Binabati ko nga pala si Ma'am Celia Sakay at saka si Belle, pati na rin po si Ma'am Marian Moore at saka si Ma'am Carol sa Solid Kemerald, si
sa Kemerald Forever, si Miss Minda at saka si Miss Kim. Si Ma'am Kim from Canada po yan. And she's willing to support our scholars. Yeah, napakabait niya. I talked to her last night. Yeah, I met her last night, in fact. And then sa KGBZ, si Miss, mga bata pa sa Hearties mayroon din from Cebu. Yan, KZMH. Marami po sa Kemerald. Hi to Kemerald and Waka Foundation. Okay. Thank you so much for our joint project for Iligan City. Sila'y tuwang-tuwa, no? Habang sila'y nagbibigay ng tulong para sa ating mga kabataan. Kaya po sa ating tinatawag na mga kaibigan, no, na kung saan ay itong mga kabataan, no, na nakasalumuhan natin during the event, ay patuloy kayong tumawag sa numero ng Waka. Kung kayo naman ay interesadong humingi ng suporta in terms of your education, sumulat lang po kayo para nakalinya na kayo, no? Kung ano yung kailangan niyo, halimbawa ngayong pasukan malapit na, para nang sa gayon si Miss Lady M ay makahanap na yung mga sponsors. First come first serve po yan kasi po ang Waka para sa Batang Masa nakakatulong din po ng dahil po sa ating mga partners na walang sawang sumusuporta sa Waka. Kaya po natugunan natin ang mga pangangailangan ng ating mga batang maralita, lalo na po yung sa kanilang pag-aaral at saka yung mga yung mga batang naaabuso na lumalapit sa ating tanggapan dahil po sa ating mga sponsors na walang sawang sumusuporta sa ating programa. Oo, tama. Ayun, Mami Chit. Okay. Tapos ngayon naman, Mami Chit, napakaganda naman ng ating sana nga po maraming tao na nakikinig ngayon sa buong Pilipinas na matutong lumaban na ipaglaban ang kanilang karapatan. Lalo na mga kabataan. Lalo na ang ating mga kabataan. At sa mga darating pang panahon, itong tinatawag ng yung pagpasyal dito ni Miss Pais, no, is to give information dun sa kanyang pagbalik niya sa UN, sa Europe. Oo, Secretary General ng United Nations. Ibabalita niya kung anong nangyari at ang dalangin naman ng ibang mga sekta o other organizations na nandoon na the same thing, no, they're also promoting the rights of the children, no. Nagdarasal sila na kung sana ay yung kanilang mga suggestions dito o whatever yung mga binigay ng mga bata na hinihiling nila sa kanilang added protection, no, ay madinggin sana ng ating mga local officials to the UN representative. Yun. So, kahit na ibang bansa na kung saan ay sa kanilang tingin, no, pagka ito ay na-approve na itong corporal punishment law bill, no, yung tinatawag na positive discipline for children, ay sabi nga unang-una ang Pilipinas sa pagkakaroon ng implementation nito, Miss Lady M. At tamang-tama ang ating programa na kung saan sabi nga nila napakahirap ng nangunguna na gagawin to at tamang-tama ang kasi, ating programa ay nasa media na. Yeah, at saka napakaano naman kasi yung napakaganda ng ating programa na ating ibahagi sa ating mga mamamayan dito sa buong Pilipinas. At pero Mami Chit, alam mo ba na hindi lang buong Pilipinas ang nakikinig sa ating programa? Ito ay worldwide. Marami pong nag-ano sa akin sa Facebook. Kasi napanood daw nila at nakikinig at sabi nila napakaganda ng programa natin kasi ito ay patungkol sa mga bata, child protection program, anti-crime and child abuse. Actually kahapon binati nila ang programa ng Waka, no? Doon sa organization na yun na kung saan ay sabi nila yun daw pong mga nauna sa media, especially radio, no, talking about the rights of the children and their protection. Sabi nila napakaganda ng inyong programa. And so, we're also inviting the other organizations who joined itong coalition ng mga children's network advocacy, no, na kung saan ay isa-isahin natin sila, Miss Lady M, sa pag-guest sa ating programa. At sa ating mga kasamahan, pangunguna ni Ma'am Welma Banaga, Child Protection Advisor ng Save the Children at the Child Rights Network. Yes. Sa CRN, samahan ng mga NGO at civil society organization. Ay naghahangad din na
ang rekomendasyon sa kanilang nalalakap ng mga meeting at idarao sa makarating sa lahat ng proper authorities through United Nations. Haya, ito si sa Museo Pambata Foundation, si Program Director si Miss Noren Parafina at si Nilia si Vidal, Executive Director of Lundayan para sa pagpalaganap at pagtataguyod at pagtatanggol ng karapatang pambata. Yes, ang ganda nito, Mami Chit. At least maraming NGOs na gustong mag-corporate at mag-affiliate sa ating programa. Yeah, Child Hope Asia Philippines. Okay. Yeah, headed by President and Executive Director Miss Teresita Silva. Sa World Vision Philippines, si Christopher Estalio, Advocacy Specialist. Sa PECT, Maria Bida B. Subing. Okay. Information and Communication Officer. Tapos dito naman po sa ICPAT Philippines. ICPAT Philippines. Executive Director si Miss Dolores SD Alforte. Hello po sa inyong lahat at salamat po for joining our program. Yan. Yeah, sana sa mga po susunod. Yeah, sana po marami tayong matutulungan ng mga batang nangangailangan at Yun, we will Ayan. air the services that they provide at saka pakikipag-ugnayan sa kanila sa patuloy na ating programa. Okay? yeah, Miss makakaasa Lady M. po kayo sa mga susunod na episode ng ating programa ay makakapanayam na natin ang mga ito at ang mga batang nagbibigay sa kanilang pahayag at damdamin sa usaping ito. Haya, why saying po, before I, ito yung aking parting words before I say goodbye and say next Saturday. Train a child in the way he should go, and when he is old, he will not turn from it. Happy weekend. Ito po ang inyong lingkod sa Batang Radio, Batang May K, si Miss Lady M para sa Batang Masa. Waka para sa Batang Masa. Ito po ang inyong lingkod, si Miss Lady M, nagsasabing happy weekend and hi to everybody. Bye-bye. See you next weekend. Mami Chit, magbabay ka naman. Okay. Bye-bye po at sana po ay huwag kayong magsawang sumubaybay dito sa ating programa Waka para sa Batang Masa. Yeah, bye-bye para sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Bye. I love you all. Batang Radyo, Batang May K! Sumainyo ang pambatang palatuntunang pangradyo. Batang Radyo, Batang May K. Maririnig tuwing Martes at Huwebes sa ganap na alas 2 hanggang alas 3 ng hapon at tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Swanasug Media Corporation, a member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.